Muling tumitindi ang pandaigdigang legal na presyon sa Israel nitong mga linggo. Anim na kanluraning bansa, Pransya, UK, Canada, Australia, New Zealand at Norway, ay nagpatupad ng malawak na bagong parusa laban sa mga network at leader ng Israeli settler. Ngayong linggo, ipinagbawal ng Pransya si Finance Minister Smotrich na pumasok sa bansa. Bawal na rin si National Security Minister Ben-Gvir sa karamihan ng bansang nasa parehong listahan. Bisa pa rin ang ICC arrest warrant kina Benjamin Netanyahu at Yoav Gallant. Kamakailan iniulat ng Haaretz na may 5 dagdag na lihim na warrant mula ICC laban sa mga politiko at opisyal militar ng Israel. Itinatanggi ito ng ICC pero dahil madalas maglabas ng lihim na warrant ang korte, mahalaga ang kawalang katiyakan. Tatalakayin natin ito at iba pa ngayon. Ako si Ellen Anmazaldiament at ito ang Basic Law. Kaya, sa isang mundo kung saan ang mga internasyonal na korte ay naging pangunahing larangan, kung saan hinahamon ang mismong pagiging lehitimo ng Israel, ikinagagalak naming tanggapin sa palabas na yon. Federal Judge Roy Altman may akda ng best-selling na libro na Israel on Trial, Analyzing Claims Against the State of Israel Through Legal Eyes. Hughes, maligayang pagdating sa palabas at salamat sa iyong pagdalo. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin at pakiusap. Tawagin mo na lang akong Roy. Sige, kung yan ang gusto mo. Mas lalo akong natutuwa. Mamaya na natin pag-usapan ng internasyonal na institusyon. Pero gusto ko munang maintindihan ng mga tao ang iyong libro at mensahe dahil mahalaga ito. Tinalakay ng libro mo ang 6 na pangunahing paratang laban sa Israel. Kolonyalismo, internasyonal na illegitimacy, pagharang sa Estadong Palestino, Gaza bilang bukas na bilangguan, apartheid, at genocide. Mahaba ang listahan. Sa halip na pampulitikang depensa, tinrato mo itong parang kaso at gumamit ng mga patakaran ng ebidensya. Gusto kong palawakin mo pa ito para mas maintindihan ng mga tao ang kakaibang pananaw mo sa mga isyung ito. Una sa lahat, salamat sa pag-imbita sa akin. Kapag naglalakbay ako sa paligid ng Estados Unidos at paulit-ulit na akong nakapunta sa iba't ibang bahagi ng Estados Unidos nitong nakaraang 3 taon, pinag-uusapan ko ang tungkol sa Israel, ang sinaunang nakaraan nito at ang masakit na kasalukuyan, pati na rin ang mga pag-asa nito para sa mas maliwanag na hinaharap. Nakausap ko ang libu-libong tao sa mga simbahan, kolehiyo, paaralan ng batas at high school sa buong bansa. Sa mga pag-uusap na yon, napansin kong umiikot ang buong deba tungkol sa Israel sa 6 na pangunahing pahayag na, sa kasamaang palad, pinaniniwalaan ng marami tungkol sa Israel. At ang magandang balita ay 2. Una, mali lahat yon. Pangalawa, hindi natin kailangang makipag-away sa karaniwang sigawan sa politika para makuha ang tama dahil bawat pahayag nila ay legal na pahayag sa pinakapuso nito. At mayroon tayong mahusay na nabuong pamamaraan sa loob ng daan-daang taon na binuo sa kanluran para suriin ang mga pinagtatalunang pahayag na may legal na katangian. Naisip ko bakit hindi natin gamitin ang parehong legal na paraan na araw-araw namang gamit ng mga hukom, abogado at hurado sa mga korte at opisina ng batas sa Amerika. Isa itong subok na pamamaraan na nakabatay sa katarungan at hustisya at ang tamang paraan para maunawaan at hanapin ang katotohanan. Alam natin mapagkakatiwalaan ito, di ba? Hindi tulad ng sijawan sa politika, sa hapagkainan, birthday party, o saan man na walang nakikinig sa isa't isa. Walang pagkakasundo dahil hindi sinusunod ang parehong mga patakaran. Alam nating pinagkakatiwalaan at tinatanggap natin ang mga patakarang ito bilang iisang batayan kung saan dapat isulong at mapanalunan ang anumang laban sa araw na yon. Ginagamit natin ito kapag mahalaga ang katotohanan tulad sa korte kung saan nakataya ang buhay ng tao. Kaya bakit hindi natin gamitin ang parehong pamamaraan, ang parehong mga kasangkapan at i-apply ito sa bawat isa sa 6 na paratang laban sa Israel at tingnan kung ano ang mangyayari. Kaya tinawag ang libro na Israel on Trial. Tinutukoy natin ang 6 na paratang tulad ng genocide, isang legal na issue. Ganon din ang tanong, kung nilalabag ba ng Israel ang mga batas ng digmaan? Ang apartheid ay isa ring legal na usapin. May diskriminasyon ba ang Israel sa mga minoryang mamamayan nito? Kolonyalismo at okupasyon, legal lang na paratang yan. Kinukuha ba ng Israel ang hindi nila lupa at iba pa? Gamitin natin ang metodolohiya sa 6 na paratang, isang paratang bawat kabanata, kaya 6 na kabanata lahat.
Gagamitin natin ang tamang metodolohiya at magpapasya sa isang paraan o sa kabila. Nagkaroon ako ng pribilehiyong mabasa ang iyong aklat bilang paghahanda sa palabas. At masasabi kong tinalakay mo ang mga isyong ito sa paraang hindi ko pa dating nakita. Nagtuon ka ng oras sa simula ng aklat sa usapin ng pagiging katutubo at presensya ng mga Hudyo sa lupaing iyon, na umaabot sa 3,200 taon, batay sa ebidensyang arkeolohikal. At ang natitirang bahagi ng aklat ay hindi rin naman kulang sa pagiging masusi. Sa tingin ko, magiging interesante kung maipaliwanag mo kung paano mo ginagamit ang legal na metodolohiya, kung hindi man sa isa sa mas malalaking paratang na ito, kahit sa iba pang isyong tinalakay mo sa aklat, siguro 1 o 2 halimbawa. At mula dun, gusto kong balikan ang sinabi ko sa simula. Siyempre, mabibigay ako ng isang simpleng halimbawa na madaling ipaliwanag sa kontekstong ito na tinatalakay sa Kabanata 2 tungkol sa lehitimasyon ng Estado ng Israel. Madalas natin itong makita. Unang dapat maintindihan, ang Israel ay talagang matandang bansa sa mundo. Hindi ang sinaunang Israel o kaharian ng Judea. Iyon ay matandang bansa. Pero ang makabagong estado ng Israel na itinatag noong Mayo 14, 1948 ay talagang ika-59 na estado na tinanggap sa United Nations. Alam mo bang may 193 bansa na yon, kaya ang Israel ay mas matanda kaysa 67% ng mga bansa sa mundo. Kadalasan, hindi ito alam ng mga tao. At talagang nilikha ito sa panahong ito, katulad ng at hindi naiiba sa lahat ng ibang mga bansang nilikha noong panahon ng dekolonisasyon sa gitnang silangan at Afrika at Asya sa pagitan ng unang digmaang pandaigdig at ikalawang digmaang pandaigdig at pagkatapos. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, iniwan ng mga kolonyalista ang kanilang mga kolonya at nagtakda ng mga hangganan sa mapa. Hindi ito ganong naiba sa pagkakalika ng Jordan, Iraq, Lebanon, Syria o Cameroon. Pinag-uusapan ko ang mga halimbawang ito sa aklat. Pero ang punto dito ay ang pahayag na hindi lehitimo ang Israel ay maaaring suriin ng napakasimple. Dahil kahit na natukoy ng ating mga antropologo at linguista na may mahigit 7,000 natataming etnikong grupo, iba't ibang mga tao sa buong mundo, ang realidad ay mahigit 78% sa kanila ay walang sariling estado. Tama? Mayroon lang 173 na bansa sa mundo. Hindi lang ito tungkol sa mga Druze, Kurds, Yazidis, kundi pati libo-libong iba pa gaya ng katutubong Amerikano, Rohingya, Uyghur at iba pa. Kaya ano ang dahilan kung bakit ang isang grupo ng tao na lahat tayo ay sang-ayon na hiwalay at natatanging etnikong grupo, ano ang nagpapahintulot sa kanila na makamit ang kalayaan, soberanya at ang sarili nilang lehitimong bansa? Meron tayong legal na pamantayan para dyan, katulad na meron tayong legal na pamantayan kung ano makatwirang paghahaluhog sa iyong bahay at kung maaari kang gumanti laban sa isang taong nagsabi ng bagay na ayaw mo at iba pa. At ang legal na pamantayan ay nabuo mula sa isang kumperensya, isang konbensyon sa Montevideo sa Uruguay noong 1933, tinatawag itong Montevideo Convention. At mayroon itong 4 na simpleng elemento. 4 na elemento. Malinaw ba ang hangganan mo? May tiyak ka bang populasyon? Kaya mo bang makipag-ugnayan sa ibang bansa at may iisang epektibong pamahalaan ka ba? Ang totoo niyan, ang Israel ay may lahat ng mga bagay na yan, di ba? Meron itong tiyak na mga hangganan, kahit na minsan ay nagtatalo sila ng mga kapitbahay tungkol sa eksaktong linya ng mga hangganan na yon. May tiyak itong populasyon ng mga Israeli, Arabo man o Hudyo. May Ministry of Foreign Affairs ito na may bihasang empleyadong humahawak ng ugnayang panlabas araw-araw. May sentral na pamahalaan na pinamumunuan ng Knesset at hudikaturang pinangungunahan ng kataas-taasang hukuman. Mahalagang malaman na taglay na nito ang lahat ng iyon at natutugunan ang bawat bahagi ng pamantayang iyon mula nang itinatag ito noong Mayo 14, 1948 ayon sa umiiral na pandaigdigang batas. Ang Israel ay isang lehitimong bansa. Yung nagsasabi ng kabaligtaran, nagtatangkang gumamit ng ibang mga panuntunan. Isa sa mga sinasabi ng aklat ay ang pangunahing prinsipyo ng batas sa kanluraning lipunan na iniisip araw-araw ng mga abogado, hukom at hurado sa Estados Unidos. Ang isang bagay na naangkop sa lahat ay dapat ding pantay na ipatupad sa mga Hudyo. Tama ba? Hindi maaring iba ang aplikasyon ng salita, palirala o legal na pagsusuri sa mga itim, Hudyo, katutubong Amerikano at iba naman sa iba pa.
Dapat itong ipatupad ng pantay sa lahat. Iyan ang ibig nating sabihin sa pantay na katarungan sa ilalim ng batas. Ito ang pamantayan sa internasyonal na batas at malinaw na pumapasa ang Israel dito. Pero ganito kasi yan, mahigit sa 140 bansa sa mundo, kabilang ang maraming bansang nagsasabing hindi lehitimo ang Israel kahit na natutugunan nito ang 4 na elemento ng Montevideo, ay kinikilala ang tinatawag na Estado ng Palestina kahit na malinaw namang hindi natutugunan at sa katunayan ay bumabagsak ang Palestine sa 4 na pamantayan ng Montevideo Test dahil wala itong malinaw na hangganan. Kapansin-pansin na sa mga press release ng mga bansang Europeo na kumilala sa Estado ng Palestina noong taginit ng 2025, hindi nila tinukoy ang mga hangganan dahil ayaw nilang mapahiya kung sakaling ang mga Palestino mismo ang tumutol sa mga iyon. Kasama sa hangganan namin ang Haifa, Tel Aviv, buong Jerusalem at iba pa. Kaya walang tiyak na nakakaalam kung ano talaga ang mga hangganan nito. Bumagsak ito sa Montevideo Test. Pero kahit pa meron itong maleno na mga hangganan, walang pagtatalo na hindi ito pinamumunuan ng isang epektibong pamahalaan. Pinamumunuan ito ng 3 magkaibang pamahalaan na hindi gusto ng karamihan. Humigit kumulang 60% ng Gaza ay kontrolado ng IDF. Walang gusto makita ang IDF na namumuno mula sa mga kumikilala sa Estado ng Palestina. 40% ay kontrolado ng Hamas na ayon sa halos 100 at 40 bansa na kumikilala sa Palestina ay hindi dapat ituring na lehitimong pamahalaan ng mga Palestino. Pagkatapos, muling pinamunuan ng West Bank, Judea at Samaria. Parte nito ay kontrolado ng Israel na ayaw ng ibang bansa. Ang kabilang bahagi ay pinamumunuan ng autoridad ng Palestina, isang tiwali, mahina at hindi popular na pamahalaan na ayon sa mga survey ay wala ring suporta mula sa mga Palestino. Imbes na isang epektibong pamahalaan, 3 magkakahiwalay na pamahalaan ang namumuno sa mga Palestino na wala namang lehitimong kapangyarihan sa kanilang populasyon. Bumagsak ito sa Montevideo Test. Kaya ikaw mismo ang naglatag ng susunod na tanong at ibinalik tayo sa umpisa sa isang paraan. Dahil binuksan mo ang sagot na iyon, iyong napakadetalyadong sagot. Kung nagustuhan ninyo, hinihikayat ko kayong basahin ang libro dahil ganito ang daloy nito mula simula hanggang katapusan. Kung nainip ka sa sagot, baka hindi para sa iyo ang libro. Dapat mong basahin ang libro. Dapat mo talagang basahin ang libro kahit papaano, pero gawin mo ito ng paunti-unti. Ang bagay kasi, una mong binuksan ang pagkakaiba ng mga uri ng pampulitikang pahayag at mga legal na pahayag na maaring suriin gamit ang mga legal na pamamaraan. At pagkatapos ay nagtapos tayo sa mga estado na kumikilala. Hindi ko alam kung gaano ito sa aktwal na gawain pagdating sa kanilang mga pulisya. Pero kahit sa pangalan lang, Estadong Palestino na hindi na ayon sa pandaigdigang batas na sinusunod ng iba. Ipinatutupad. Kaya't medyo kinuwestiyon ko ang pagkakaibang yon. At sa tingin ko, talagang naipapahayag ito sa antas ng mga pandaigdigang institusyon. Ginagamit mo ang legal na pamantayan ng Amerika para ipagtanggol ang Estado. Pero iba ang pamantayan ng mga pandaigdigang institusyon. Kaya noong 2024, halimbawa, gaya ng alam nating lahat, nagpasya ang ICJ na posible ang mga alegasyon ng South Africa na ang Israel ay gumagawa ng genocide at maaring pumasok ito sa definisyon ng nasabing alegasyon. Tulad ng nabanggit sa palabas, hinahabol ng ICC ang mga lider ng Israel at ang mga kaalyadong bansa sa kanluran ay nagpapataw ng parusa sa mga kasalukuyang ministro. Kaya iniisip ko kung mali lang ba talaga ang pag-a-apply ng batas ng lahat, alam mo yon, kung susubukan nating maging mapagbigay o baka naman nakuha na ng ibang interes ang mga institusyong ito kaya parang nawawalan na ng sasay ang mga legal na argumento. Baka wala na talagang say-say. Iba ang 2 tanong. Una, kung nakuha na sila at patas pa ba nilang ipinapatupad ang batas? Sigurado akong nakuha na sila at hindi na patas ang pagpapatupad ng batas. Malinaw na totoo yan sa ICC at sa katunayan, habang nagre-record tayo ngayong umaga, inanunsyo ng ICC na sinuspinde nila. Matapos ang mahaba, matagal at medyo detalyadong investigasyon ayon sa pagkaintindi ko tungkol sa sexual na pang-aabuso at mga sexual na maling gawain ng pangunahing piskal na nagdadala ng mga kasong ito laban sa Israel, si Karim Khan, sinuspinde nila si Karim Khan. Isang pambihirang hakbang
lamang at isang pag-amin sa maraming paraan na karamihan sa mga pagtatangka ng Qatar at ni Ginoong Khan mismo at ng mga kaalyado ng ICC na ipinta ang larawan ng mga akusasyon na iniuugnay sa kanya tungkol sa panggagahasa niya sa kanyang mga tauhan. Mga babaeng Muslim na palagay ko, at least isa ay siguradong may asawa na ginahasa niya at pinipilit niyang manahimik gamit ang apela sa layunin ng mga Palestino. Tandaan mo, dati akong federal prosecutor, okay? Ang pagiging independiyente at patas na prosecutor ay nangangahulugang dapat tama ka, ngunit patas. Ang pagiging patas ay pag-iwas sa anumang pampulitikang konsiderasyon at ideological na pagkiling. Bilang prosecutor, maraming oras ang gilugugol mo rito kung tama ang ginagawa mo, tama ba? Madami kang oras na gilugugol sa pagtanong kung talagang kumbinsido ka, batay lang sa ebidensya na siya ang may gawa nito. Kapag kinasuhan ko siya at naging publiko, pwedeng masira ang buong buhay niya. Magbabago ang tingin ng mga tao kahit maibasura pa ang kaso. Pero dito, alam natin, galing mismo sa mga akusasyon ng mga babaeng Muslim na nagtrabaho kay Ginoong Khan at hindi pabor sa Israel, ayon sa lahat ng ulat na pinapatahimik sila ni Khan kapag sinasabi nila sa kanya, ginagahasa mo ako, may asawa ako. Hindi ito ayon sa batas ng Islam. Hindi rin ito ayon sa batas ng bansa. Gusto kong ipaalam ito sa mga tao. Gusto kong matigil ito. Sasabihin niya, pero isipin mo kung ano ang mangyayari sa ating layunin, sa layunin ng mga Palestino laban sa Israel. Yan ay isang matinding halimbawa ng pampulitikang pagkiling na kung nangyari sa Estados Unidos, syempre, magreresulta hindi lang sa pagtanggal sa piskal, kundi pati na rin sa pagbabasura ng anumang kaso na isinampa ng piskal habang nagaganap ang maling gawain na iyon. Pero malamang pati ang kanyang pag-aresto at tuluyang pagkakatanggal ng lisensya sa pag-aabogasya, permanenteng pagbabawal sa pagpraktis ng abogasya. Kung mangyayari yan kay Ginoong Khan, tanging panahon lang ang makapagsasabi. Pero mahalaga na sa halip na akuin ang responsibilidad o magbigay ng dahilan si Ginoong Khan. At alam na natin ngayon na ang kanyang mga taga-suporta mula Qatar ay sinubukang palabasin na ang mga babaeng ito ay mga ahente ng Mossad at mga espiya. Tama ba? Sinubukan nilang imbestigahan ang koneksyong napatunayang hindi totoo ng mga babaeng ito sa Hudaismo. Baka may mga email at isa sa kanila ay may lola na Hudyo. Marahil nakita mo na ang mga email na ito. Naibalita na ito sa Wall Street Journal. Maaring nakapunta sila sa Israel at dun nahawa. Napatunayan na pawang kasinungalingan lang ang lahat kasama ang mga gawa-gawa ni Ginoong Khan, mga taga-suportang taga-Qatar at kaalyado nila sa ICC. Kaya maraming pagkontrol at maling paggamit ng batas. Ngayon, nasa ICJ tayo para magbago ng usapan. Sandali lang, ang presidente ng ICJ ay hindi lang isang lalaking Lebanese. Galing siya sa isang bansang kasalukuyang aktibong nakikidigma laban sa Israel. At ayon sa kanila, simula pa noong 1948, halos 80 taon na. Mukhang hindi siya ang pinaka-obetibong tao para maging presidente ng isang korte na umahatol sa pinakamabibigat na kaso laban sa bansang kinakalaban ng bansa mo sa digmaan. Problema na agad yon. Matagal na siyang may record ng pagkiling laban sa Israel bago pa maging hukom bito at may mga sinabi siya online na napatunayang hindi totoo. Siya ang namumuno sa korte. Kaya oo, may malakas na kontrol at maling paglalapat ng batas. Pero bumabalik lang tayo sa orihinal na punto. Hindi nito ibig sabihin na wala ng papel ang batas. At bakit ko nasabi yon? Sinasabi ko yan dahil ang totoong laban dito ay hindi kay Karim Khan. Ang totoong laban dito ay hindi sa presidente ng ICJ Court. Ang totoong laban dito ay para sa puso't isipan ng mga tao sa kanluraning sibilisasyon. At ang katotohanan, matapos kong gugulin ang buong buhay ko bilang isang Amerikano at lalo na nitong huling 3 taon sa paglalakbay sa dakilang bansang ito. Mula simbahan hanggang simbahan, mula paaralan hanggang paaralan, nagkaroon ako ng libo-libong pag-uusap tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng Amerika, kung ano ang ugnayan nito sa Israel na yon, at kung ano ang dapat na maging ugnayang yon. Karamihan sa mga Amerikano ay mabubuti, desente, tapat at bukas ang isipan at puso. Sino, kung pupunta ka at susuriin mo hanggang sa kaibuturan nila, ano ang matatagpuan mo? Gusto nilang sumunod at nirerespeto ang sumusunod sa patakaran. Pero nauunawaan nilang hindi lahat ay kayang sumunod lagi. Walang perpekto. Kung ikaw ay isang relihiyosong tao, alam mong sinabi sa atin ng Diyos na tayo ay hindi perpekto.
Kung isa ka lang tao na nabubuhay sa mundo, alam mong ang mga tao ay hindi perpekto at anumang grupo ng mga tao, kabilang na at lalo na ang mga bansa, ay hindi magiging perpekto. Pero kung may ipapakita natin sa kanila na sa isang panig ng alitang ito ay mga taong kahit hindi perpekto ay sinusubukan pa rin sa abot ng kanilang makakaya na sundin at tuparin ang batas. At sa kabila naman, meron kang isang hukbong jihadist na ang tanging layunin ay hindi lang labagin ng batas, kundi sirain pa ang mga bumubuo sa batas. Na ang mundong ang kaayusan, batas at mga alituntunin ng pundasyon ay hindi na umiiral gaya ng pagkakaintindi natin na yon. Kung ipapakita mo yan sa mga Amerikano ng makatwiran at lohikal, walang emosyon, walang politika at walang pansigaw, karamihan ay mauunawaan at sasang-ayon kalaunan. Ngayon, may isa pang tanong na lumilitaw. Bilang isang proud Amerikana, sumasang-ayon ako sa iyong pagsusuri at lubos kong sinusuportahan ang ideya na karamihan at masasabi kong ang napakalaking nakararami sa mga Amerikano ay gaya ng iyong inilalarawan. Pero masasabi ko siguro na sa panahon na yon, kung saan tumataas ang antisemitismo, mga pag-atake, mga verbal na pag-atake rin, at tiyak na diskriminasyon. Pakiramdam ko, tinatanong ng iba kung may halaga pa ba ang katotohanan sa mundo ngayon. At yan ay pinalalala, tiyak, ng mga podcast na nagbibigay ng boses sa ilan sa mga paninirang puring tinutulig sa mo sa iyong libro. Ngunit lalo pang sumisikat. Paano mo nakikita ang ganong pananaw? At may lugar ba ang libro mo para makausap ang mga tao sa ganung uri ng mundo na parang wala nang halaga ang katotohanan? Hindi ko masasabi na ganyan ko rin ilalarawan ng mundo mong parang walang halaga ang katotohanan. Maligayang pagdating sa palabas. Lalong-lalo na ngayon. Dumarami ang mga nahihirapan na hindi rin naman nila kasalanan. Mas nahihirapan ang mga tao na makilala ang totoo sa hindi totoo dahil sa ilang mga dahilan. Isa na rito ay ang pinakamalalaki at pinakamakapangyarihang mga kumpanya na nakita ng mundo na kumukuha ng libo-libong pinakamagagaling na siyentipikong isipan na nakita ng mundo. At pagkatapos ay itinutok nila ang napakalaking lakas ng isipan na iyon sa isang layunin at yon ay manipulahin ang isipan ng mga mamimili. Sa pamamagitan ng mga algorithm na nagpapagalit sa kanila at inilalagay sila sa mga echo chamber at pinapaikot lang ang kanilang isipan sa psikolohikal na paraan buong araw, araw-araw. Sa ganong konteksto, sa tingin ko nagiging napakahirap para sa mga tao na malaman ang totoo sa hindi at sa palagay ko, malaking problema yon. Pero sa mga ganitong sitwasyon mismo, sa mga panahong tulad ng sa atin, kung saan na ba ang kinabukasan ng kasaganaan ng kanluraning sibilisasyon at ng kaayusang nakabatay sa mga patakaran, pati ang liwanag nito. Nasa bingit ang Amerika, nasa isang alanganing gilid na tayo ang may pananagutan. Mga taong may malasakit, mga taong nakakaalam ng katotohanan, mga taong nakakaunawa sa hindi pagkakatugma ng mga ulat at ng totoong nangyayari sa aktwal. Lumabas tayo sa mundo at ipaliwanag muli gamit ang rason, lohika at karaniwang sentido sa mga tao kung ano talaga ang nangyayari. Iyan ang bahagi ng sinubukan kong gawin sa librong ito. Bahagi rin yan ang sinubukan kong gawin sa pamamagitan ng pagdadala ng mga hukom na makatarungan ng pag-iisip. Mga taong inielay ang buhay sa pagkalap ng ebidensya, pagpapatunay at lohika bilang paglilingkod sa bansa. Dalhin sila sa Israel para ipakita ang tunay na nangyayari sa Gaza, Syria at Lebanon. Pagbalik nila sa mga komunidad nila sa Arkansas, Nebraska, Idaho at Colorado, nagsalita sila sa mga high school, simbahan at community center tungkol sa mga nakita nila. Alam mo, naalala ko ang nangyari nung scientific revolution, di ba? Sabi ng mga tao, ngayon, ang lahat ng siyensya na ito ay magpapawala ng relihiyon sa mga tao. Wala ng papel ang relihiyon sa lipunan, ngunit nakita rin natin ang pag-usbong ng paniniwalang panrelihiyon pagkatapos noon. Dahil nga, noong pumasok ang siyensiya sa mundo, sa isang nakakagulat at noong panahong yon, bigla ang paraan, mas naging mahalaga para sa mga tao na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang espiritual na koneksyon sa universo at sa kanilang lumika. Ganon din dito, kapag napakaraming maling impormasyon sa paligid, kapag lumalabas na tila 50% ng nilalamang nakukuha mo sa TikTok ay gawa ng AI kapag yan ang realidad.
At kapag hindi na kayang makilala ng mga tao ang totoo sa hindi, mas lalong nagiging mahalaga para sa mga taong may mabuting hangarin na lumabas at magsalita ng katotohanan. At iyan ay isang obligasyon para sa bawat isa sa atin. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa mahimbing at komportabling tulog ng ika-6 ng Oktubre. Nabanggit mo ang mga biyahe ng mga hukom na sana ay mapag-usapan sa palabas dahil kakaiba talaga ang mga ito. Kahanga-hanga ang mga iyon, hindi lang para sa mga hukom at komunidad, kundi pati sa Israel, mainit din ang pagtanggap sa kanila doon. Kahit saan kami pumunta, binibigyan kami ng mga datless, walnuts at kape. Aba, mukhang itinatago pa nila ang mga mas magagandang bagay. Susunod. Sa susunod, humingi ka pa ng higit. Hindi, alam ko, nakita ko ng mga balita tungkol dito at kilala ko ang maraming tao na nagsalita o sa ilang paraan ay nakipag-ugnayan sa biyahe at talagang, alam mo, namangha sila sa kalidad ng mga taong dumalo, sa mga tanong at iba pa. Pwede mo pa siguro ang pag-usapan yan ng 1 o 2 minuto. At pagkatapos, gusto kong magtanong tungkol doon, alam mo, dahil ang Israel ay parang naging sentro ng kontrobersya sa politika, na sa kasamaang palad ay nangyayari na lang sa paligid natin. Kung paano hinahandle ng hukom ito at kung may epekto sa reputasyon, gaya ng sa federal na hukom. Pagsusulat ng magandang libro na tumatalakay sa mga paratang na nasa ubod ng pinakamabibigat na akusasyon laban sa Israel at sa mga Hudyo. Sasagutin ko ang unang tanong tapos sunod-sunod na lang, hindi ka panipaniwala ang mga biyahe ng mga hukom. Alam mo, nagdadala ako ng 20 o 25 federal na hukom tuwing Marso. At magdadala kami ng mga 20 mahistrado ng Korte Suprema ng Estado tuwing Setyembre o Oktubre. Para sa mga nakikinig na hindi alam ang pagkakaiba, hindi tulad sa Israel na may isang jurisdiksyon. Sa Amerika may mga estado tayo, 50 estado, at ang pinakamataas na hukuman sa bawat estado ay ang Korte Suprema ng bawat estado. May federal tayong sistema, sariling legal na sistema at iba't ibang antas ng hukom. Sa taas, naroon ang Korte Suprema ng Estados Unidos. Kaya kinukuha natin ang mga federal na hukom at mahistrado ng Korte Suprema ng Estado. Wala namang kakaiba doon. May isang mahalagang bagay dito na bahagi ng tradisyon ng batas sa Amerika. At sa tradisyong legal ng mga Hudyo, mahalaga ang pagiging mapagpakumbaba sa iyong nalalaman at hindi nalalaman. Kahit naniniwala akong ang hudikatura ng Amerika ang pinakamahalagang yaman ng demokratikong hudikatura sa mundo, sa tingin ko, marami pa tayong dapat matutunan. At sa tingin ko, nakapaloob na sa unang susog at sa sistemang common law na ginagamit natin ang pag-unawa na hindi mo alam ang lahat ng bagay. At tungkulin natin bilang mga taong naghahanap ng katotohanan na maglakbay sa mundo at matuto mula sa mga taong maaaring may ibang paraan kaysa sa atin dahil laging may mga bagay pang dapat matutunan. At sa tingin ko, hindi kailanman naging ganong klaseng lugar ang hudikatura na iniisip naming alam na namin ang lahat at wala nang dapat matutunan. Palaging naglalakbay ang mga hukom sa iba't ibang bansa at may mga hukom din mula sa ibang bansa na pumupunta sa Amerika para sa paghahambing at talakayan ng batas. Gaya ng orihinal na plano, ang biyahe papuntang Israel ay nakatuon talaga sa aspeto ng batas. Nakipagpulong kami sa kataas-taasang hukuman ng Israel at sa mga lider ng reforma sa hudikatura, kaya naririnig namin ang parehong panig ng programa. Nakikipagpulong kami sa mga opisyal ng MAG na nagpapatakbo ng digmaan mula Kirya at kasama ng mga kumander sa field, tinitiyak na ang bawat atake sa Gaza ay sumusunod sa internasyonal na batas. Pumunta kami sa Hilaga at nakita namin kung paano nakikisalamuhang Israel sa mga minoryang mamamayan nito, kabilang hindi lang ang mga Arab, Muslim at Kristiyanong minorya, kundi pati na rin ang mga Druze, Bahay at iba pang mga minoryang komunidad. At syempre, binisita rin namin ang ilang sinaunang lugar, kabilang ang mga Kristiyanong lugar na nagpapakitang libu-libong taon ng lupain ng mga Hudyo ang Israel at hindi ito ninakaw o kinuha sa iba. Mahalaga ang mga legal na tanong na ito at naniniwala akong kayang unawain, suriin at sagutin ito ng mga hukom. Gaya ng sabi ko, hindi ako magsasalita para sa lahat, pero sa tingin ko, nakausap ko na sila. At kapag bumalik sila, lubos silang nababago ng mga nakita nila. Napakalaki ng agwat sa pagitan ng totoong nangyayari, ng nakikita natin at ng ibinabalita dito sa balita. Bilang taong inialay ang buhay sa paghahanap ng katotohanan, pag-iipon ng ebidensya at paghahangad ng katarungan, talagang kailangan mong magsalita at sabihin ang totoo at yon ang nakita natin.
Humahanga ako sa mga hukom na ito na ilan sa pinakamalalapit kong kaibigan. Pagkatapos ng Oktubre, 7 nung pakiramdam kong nag-iisa ako, ipinakita nila na hindi ako nag-iisa at hindi na muling mag-iisa. At sila ang tunay kong mga bayani, lalo na yung huli. Mula sila sa magkabilang partidong pampolitika, mga puti, mga itim, at lahat ng nasa pagitan, isang kamanghamanghang grupo ng mga tunay at tapat na lingkod bayan. Kaya sa tanong mo, kailangan kong sabihin na hindi ako nagsasalita tungkol sa politika. Alam mo, sabi mo naging issue ng politika ito at maaring totoo, pero ganun din sa aborsyon. Ganito rin sa pilosopiyang hudisyal, same-sex marriage, karapatan sa baril, pagpili ng paaralan, at iba pang usaping madalas pag-usapan ng mga hukom hindi lang sa opinyon, kundi pati sa lektura, pampublikong pagsasalita, at pagsusulat. Walang masama sa pagsasalita tungkol sa mga tanong na may kinalaman sa batas, kahit na gawing issue ng mga politiko ang mga tanong na ito tuwing panahon ng eleksyon. Sa katunayan, kakaiba kung ipalalagay na dahil lang ginawang isyong pampolitika ng politiko ang isang usapin, hindi na pwedeng magkomento ang hukom sa legal na epekto nito bago pa man ito maging usaping pampolitika. Bago pa man ito maging isyong pampolitika, ito ay hiwalay at independiyente. Kaya madalas magsulat ng mga libro ang mga hukom tungkol sa legal at historical na paksa. Kamakailan, nagsulat si Justicia Gorsuch ng libro tungkol sa henerasyon ng mga nagtatag at si Justicia Breyer tungkol sa administratibong estado. Ngayon, may mga isyong nauwi sa pagiging pampolitika, tama? Ano nga ba ang ibig sabihin ng henerasyon ng mga nagtatag? Rasista ba ang henerasyon ng mga nagtatag? Layunin ba ng rebolusyon ang panatilihin at protektahan ng ekonomiya, dominasyon ng isang uri o pagkaalipin gaya ng sinasabi ng iba ngayon? Sabi ni Justicia Gorsuch, hindi yun ang pakay at sang-ayon ako sa kanya. Pero sa anumang kaso, kahit na naging political na ang bagay na iyon, hindi ibig sabihin na mali para sa kanya na isulat iyon. At syempre, hindi ako nagsasalita tungkol sa mga bagay na politikal. Hindi ko kailanman sasabihin na, alam mo, mabuti ang politikong ito, masama ang politikong yon. Sinusuportahan ko ang batas na ito o tinututulan ko ang panukalang batas na yon. Hindi ako gumagawa ng mga ganyang bagay. Hindi ko kailanman susuportahan o pag-uusapan ng isang partido laban sa isa pa dahil hindi ito tama. Pero syempre, gaya ng alam mo, at sa tingin ko, kaya mo rin sinagot ang tanong, walang kinalaman ang libro sa alinman sa mga bagay na yon. Alam mo naman, may mga nagsasabi sa akin, hindi ko magugustuhan ng libro mo kasi ayoko kay Bibi. O hindi ko magugustuhan ng libro kasi ayoko kay Trump. O kung ano pa man, alam mo na? Lagi kong sinasabi, ayos lang. Hindi nabanggit sa libro ang alinman sa kanila. Wala silang kinalaman dito dahil tungkol sa kasaysayan at batas ang libro. Noon pa man, ang mga hukom ay sumusulat tungkol sa kasaysayan at batas at sana magpatuloy ito magpakailanman. Kaya gusto ko matanong, may tanong ako tungkol sa ilang konklusyon mo sa libro. Ngayon, natatapos ang libro sa nakakakilabot na pagtanaw sa pagtaas ng antisemitismo mula Oktubre 7. Binanggit mo rin ang mga dati na nating natalakay, tulad ng ulat ng FBI na nagpapakitang ang mga Hudyo ang pinakamaraming biktima ng mga krimen ng put na may kaugnayan sa relihiyon, higit sa ibang minorya. Hindi higit pa sa lahat ng ibang relihiyon na pinagsama. Higit pa yon sa isang napakahalagang punto. Sige, binanggit mo rin ang mga halimbawa tulad ng pagkansela ng konsyerto ni Matasiao. Sa kasama ang palad, ang karumal-dumal na panggagahasa sa isang dalagitang Pranses dahil siya ay Hudyo. Binanggit mo rin si Ayaan Hirsi Ali na nagbabala na layunin ay ipinta ang Israel bilang masama at bawat Hudyo na sumusuporta ay kasabwat at pilitin silang pumili tulad ng sinabi mo at niya sa pagitan ng dignidad at kaligtasan. Kaya naman tinatanong kita bilang isang legal na eksperto, dating piskal, at ngayon ay isang hukom, paano nga ba nakakatulong ang batas sa paglaban dito kung ito man ay may kinalaman sa muli, verbal o marahas na pag-atake, diskriminasyon at iba pang issue? At ano ang hangganan ng batas? Saan ito nagkukulang o hindi sapat? Sige, kailangan mag-isip ang mga tao ng alternatibong paraan para mabawasan ang mga isyong ito.
Una, gusto kong klaruhin na hindi ako hukom nang isulat ko ang aklat. Sinulat ko ang aklat bilang Amerikanong nagmamalasakit sa katotohanan at kinabukasan ng kasaganaan ng kanluraning sibilisasyon na nakikita kong kaugnay ng kasaganaan ng Israel, na siyang nangungguna sa ating pakikibaka laban sa kabarbarohan at nihilismo. Pero para direktang sagutin ang tanong mo, alam mo, madali lang isipin, halimbawa, ang mga kolehiyo. Alam mo, madalas sabihin ng mga tao, yan ay hate speech, kaya hindi dapat payagan sabihin yan. Sige, ayaw kong pumasok sa partikular na kaso dahil maaring mapunta ito sa akin. Pero simple lang talagang sinasabi ng batas na dapat mong kayanin ang mga pahayag na lubang nakakasakit para sa iyo, na talagang hindi mo sinasang-ayunan. Yan ang diwa ng unang susob. Iyan ang diwa ng pamumuhay sa isang malaya at bukas na lipunan. Ito ay tahasang ipinakita sa desisyon tungkol sa martsa ng mga Nazi sa Skokie, Illinois, kung saan pinayagan ng mga Nazi na magmartsa, partikular sa lugar na may pinakamaraming nakaligtas sa Holocaust. Eksakto upang ipakita na kahit ang pinakanakakainis na pananaw ay bibigyan ng pagkakataon. Naniniwala kami, tulad ng sabi ng isang hukom, na ang liwanag ng araw ang pinakamabisang panlinis. Palagi naming pinaniniwalaan yan, pero may hangganan. Ano ang hangganan? Hindi mo pwedeng udyukan ng isang tao sa marahas na aksyon tulad ng sabihing patayin si Ilana dahil isa siyang Hudyo at dapat siyang mamatay. Bawal mong direktang bantaan ng tao tulad ng pagsabi kay Roy na papatayin siya at ang mga anak niya. Bantay yon at hindi na proprotektahan. At syempre, ang kilos ay hindi protektado. Halimbawa, alam mo, sa pag-ikot ko sa mga campus sa Amerika, may mga estudyante na lumalapit sa akin at sinasabi na tuwing uwi sila araw-araw, may mga swastika na ipinipinta sa kanilang mga pintuan. Hindi yun pananalita kahit na parang malapit ito sa pananalita dahil ito ay pagpasok ng walang pahintulot sa ari-arian ng iba, tama? Yung kwarto ng estudyante sa dormitoryo. Pagkatapos, lalapit ang mga estudyante sa RA o tagapamahala ng palapag at magsasabi, "Oy, may swastika na doon!" Sagot ng RA, "Deserve mo yan. Wala kami magagawa kasi Hudyo ka, tama?" Kaya hiwalay na paglabag yon dahil hindi lang bawal sa batas ang pumasok sa ari-arian ng iba, bawal din para sa institusyon gaya ng universidad na sabihing hindi namin papayagan ito sa ibang grupo pero papayagan namin sa mga itim o Hudyo. Dahil pinili natin silang itangi para sa moral at panlipunang pantatakwil at kahihiyan. Iyan ay malinaw na ipinagbabawal ng batas. Pagkatapos, may huling grupo gaya sa Yale kung saan nakita natin mga estudyanteng Hudyo na pumapasok sa Chabad na dating pinupuntahan ko noong estudyante ako. Sa taglamig, may mga estudyanteng naghagis ng nagyelong bote ng tubig, parang blok ng yelo sa mga pumapasok sa Chabad sa Yale. Sa Harvard, may mga estudyanteng pumigil at pinalibutan ng isang estudyanteng Hudyo para hindi siya makapunta sa klase o dorm. Nakita rin natin ito sa ibang bahagi ng bansa. Pisikal na pananakit yon, walang kinalaman sa pananalita at hindi protektado ng batas. Kaya yan ang, sa tingin ko, tatlong kapakinabang na kategorya para maintindihan ang mga limitasyon ng kung ano ang pinoprotektahan ng unang susog at kung ano ang hindi pinoprotektahan ng unang susog. Para sa akin, ang pinakamahalaga ay ang ikalawang punto. Hindi pwedeng sabihin ng universidad na ito ang patakaran nila tungkol sa mga Hudyo. At mayroon kaming hiwalay na patakaran na para naman sa lahat ng iba pa. Minsan nangyayari yan kapag may konserbatibo sa universidad na nagsalita tungkol sa same-sex marriage o karapatan ng mga transgender sa klase. Pati ang kasaysayan ng Equal Protection Amendment sa US mula noong mga dekada 60 at 70 ng 1800, itinuring na hindi tanggap sa lipunan sa isa sa mga campus na ito at magsasampa ng kaso laban sa universidad. Kung pribado ang universidad, kadalasan maghahain sila ng motion na ibasura ang kaso at sabihing kami ay pribadong institusyon at hindi sakop ng First Amendment na para sa gobyerno lang. Ngayon, kapag nagrereklamo ang mga Hudyo at sinabi mo ito sa akin sa campus, nakakatakot ito, nilabag ang aking karapatan, hate speech ito, at lumabag sa patakaran ng paaralan.
Parehong nagsumite ng motion ang mga universidad para ibasura ang kaso dahil ayon sa kanila, protektado ng First Amendment ang ganoong pananalita. Hindi pwedeng gumamit ng magkasalungat na katwiran, di ba? Hindi mo pwedeng sundin ang First Amendment kapag mga Hudyo lang ang nagrereklamo at pagkatapos ay sasabihin mong hindi ka sumusunod sa First Amendment kapag iba na ang nagrereklamo. Kaya ganyan ang uri ng diskriminasyon na nasa sentro ng ilan sa mga reklamong ito. Ngayon, sa bawat kaso, kung may laban ba ang reklamo o wala, hindi ko alam. Sapat ba ang kasalukuyang batas sa pagprotekta sa mga minorya gaya ng mga Hudyo na dumaranas ng hamon? Sa tingin ko, oo. Naging curious ako. Well, irerekomenda ko ulit ang librong ito sa iba. Talagang humanga ako nang nabasa ko ito. Sana makabalik ka ulit sa programa para sa iba pang mga issue sa hinaharap. At alam ko na abala ka ngayon sa isang whirlwind publicity tour na parang hindi natatapos sa pinakamagandang paraan. Kaya hahayaan na kitang umalis muna ngayon pero talagang magpapasalamat ako na naglaan ka ng oras para sumali sa programa. Salamat sa pag-imbita.